Hello mga kaiko, andito na po tayo sa Criminology Review/Lecture number 17 dito po sa ating video series. Sa mga ganitong video series mga kaigo is nagdi-discuss po tayo ng mga topics na andun po sa Table of Specification or TOS para po sa Criminology Board Examination. So number 17 na tayo. So sa mga bago ngayon, please visit na lang po yung mga previous videos natin kasi tapos na po natin ang introduction to criminology at andito na tayo sa theories of crime causation. So ang pag-uusapan kasi natin mga kaigo, so tapos na yon. Ang pag-uusapan kasi natin mga kaigo is social disorganization theory. So sa mga nakaraang videos natin, meron po akong tinuro na simple strategy kung paano po intindihin itong mga theories kasi ang dami-dami pong theories. Okay? Ngayon mga kaigo, kung hindi nyo kasi naintindihan yung definition ng theory na yan, you can actually understand by the terms used in that theory or yung mga pangalan na ginamit doon sa theory na yan. Gaya nito mga kaigo, let's take for example yung itong social disorganization. So ang nagamit na word is social and disorganization. So pag sinabi kasi nating social mga kaigo, of course, it refers about the society. It also refers about the community. And of course, pwede din nating ma-define or refers to as the people or tao mismo, yung social. Okay, pag sinabi nating disorganization, well, that is easy to understand. Pag sinabi nating disorganized, magulo. Okay, from the opposite na organized, so pag hindi organized, disorganized. So ibig sabihin mga kaigo, pag ang society, pag ang community magulo or disorganized, ibig sabihin is yung tao na yan, nai-influensyahan siya na gumawa ng krimen. Kasi nga magulo yung lugar na yan. So what I mean mga kaigo is, what I'm trying to say is, pwede nyo pong maintindihan yung theory na yan sa mga word na nagamit, yung name mismo, tulad nitong social disorganization. Okay? Kasi itong social disorganization mga kaigo is andito po yan sa TOS. Okay? So andito po siya, social disorganization. So parang nasabi ko kanina na nagdi-discuss tayo ng mga content kung ano po ang nasa TOS 2024. Okay? So let's dive in sa detailed explanation ng theory na ito. Ngayon mga kaigo, intindihin muna natin kung ano po ang ibig sabihin ng social disorganization. Okay? So, di-discuss muna natin ano ang ibig sabihin ng social disorganization bago yung social disorganization theory, mga kaigo. Okay? So, ang sabi dito, mga kaigo, the inability of community to uphold common values and goals. Mga kaigo, inability. Okay? Kapag ang community, okay, hindi na niya kaya or walang kakayahan para ipatupad po yung mga values, goals, or yung mga acceptable norms or standard norms gaya ng mga batas, mga ordinances, and yung basta acceptable to community, syempre, yung lugar na yan magiging disorganized. Kasi nga, hindi nga napapatupad. Hindi rin sinusunod ng mga tao. So, that is social disorganization. So, ibig sabihin, walang kakayahan. There is no capacity of that community to uphold kung ano ang mga acceptable norms doon sa society. So, ibig sabihin, pag hindi kaya, magulo talaga yan. So, that is social disorganization. Okay? That is one of the definitions of social disorganization. Okay. Mga kaigo, tignan natin yung isa, the sudden influx. Tignan nyo sudden influx of a large number of people in and out in the neighborhood. Ibig sabihin, pag biglang dagsaan yung mga tao na yan, syempre magkakaroon ng overpopulation. Okay? So, ang isang effect niyan, magiging magulo talaga ang isang society or isang social community dahil nga ang dami-daming tao na pumapasok. Okay? Kaya nga yung number one policy ni Donald Trump, So, magkakandak siya ng operation na paalisin na yung mga illegal immigrants. So, naintindihan niya na kasi na isa siguro sa purpose niya is yung hindi ma-overpopulate ang United States. Okay? Kasi itong sudden influx mga kaigo, yung pagdami ng mga tao. Kasi itong sudden influx of people mga kaigo, nagkakaroon po ng pathological
environment. Pag sinabi nating pathological environment, mga kaigo, ito yung unhealthy environment, okay? Disorganized environment, hindi maayos kundi magulo. Okay? So pag magulo ang isang society, syempre nagkakaroon yan or nakikipag-contribute or nakaka-influence ng deviant behavior or mga abnormal individuals. Kasi nga maraming tao, kaya ang dami-daming tao. Kaya imagine nyo, you imagine yourself living in a community na ang dami-daming tao. Syempre hindi yan maganda, hindi yan maayos sa'yo. Compared doon sa mga probinsya na kayo-kayo lang, it's very peaceful compared to mga cities na maraming tao. So, nagkakaroon po ng social disorganization. Okay? So, yan po ang common definition ng social disorganization, mga kaigo. Ngayon, ano ba ang social disorganization theory? Okay? So, na-explain na natin yung initial explanation na ito na pag magulo ang isang tao, ay pag magulo ang isang society, nagkakaroon talaga ng mga criminals. Mga kaigo, dito po sa social disorganization theory or may mga iba kasi na theory, mga kaigo, na yung nakaka-influensya, bakit sila naging criminal is nasa sarili nila mismo. Okay? Ngayon itong social disorganization theory, it focuses on the location. So ibig sabihin, kung nakadepende kung saan nakatira ang tao na yan. Okay? Kung nakatira sa maayos na lugar, okay, maliit ang posibilidad na maging kriminal siya. Kung nakatira siya sa magulong lugar, yung dinescribe natin kanina, there is a huge possibility na ma-influensyahan siya na maging kriminal. So sabi mga dito, it suggests that person's residential location is more significant than person's characteristic. Ibig sabihin, wala sa characteristic or personality ng isang tao, okay, na magiging criminal siya. Kung hindi, kung saan siya nakatira. So, when predicting a criminal activity, it focus on the location. Okay, imagine nilang pagpasok nyo sa bahay ninyo, okay, galing trabaho or galing eskwelahan, maging maayos. Siyempre, ang pag-iisip mo, maayos din. Pero pag uwi mo sa bahay ninyo, boarding house nyo magulo, I'm sure magiging magulo din ang pag-iisip ninyo. So, yan po yung parang comparison explanation ng social disorganization based from this definition. So, wala sa tao mismo, kung hindi sa location kung saan siya nakatira. Okay? Ito pa mga kaigo, it assumes that crime rates are constants in areas a certain environmental conditions. So, ibig sabihin, mataas po ang crime rate sa mga lugar na may mga condition ng mga ganito. Ano yung mga conditions mga ngayon, mga kaigo? So, unang-una mga kaigo is poverty. Yan. Okay? So, ibig sabihin, pag ang society is a very poor environment, kung mahirap ang mga tao doon, there is a possibility na marami din criminal doon. So, ang tinutukoy ko mga environmental condition, number 1, poverty. Number 2, high unemployment. Siyempre, wala silang pinagkaabalahan. Wala silang trabaho. So, para mabuhay sila, there is a huge possibility that they will resort to criminality para magkaroon po sila ng pera para mabuhay. Okay? So, pag ang lugar na yan, kaya nga ang government natin, they are trying their best para po magkaroon ng programa to decrease or at least bawasan man lang ang unemployment rate sa Pilipinas. Kasi pag may trabaho ka, yung isip mo andun lang sa trabaho. So parang ganyan ang nangyari. Hindi nagagawa ng krimen. Number 2, population fluctuation. Siyempre, ang daming tao. Overpopulation. Yung ibang bansa nga mga kaigo is nagkakaroon na ng one-child policy or there's a specific number of policy. Siyempre dito sa Pilipinas, mga anak ka, kahit ilan mo gustong anak, pwede. Pero syempre, pag malaki ang population ng isang bansa, meron po talaga yan disadvantage. So if we will relate to criminality, so they can be influenced by that condition of the community na maraming tao to commit crimes. Okay? So ito po yung mga conditions mga kaigo na sinasabi na
crime rates are constant in areas. So, ibig sabihin, may mga crime kung ang lugar na yan ay mahirap, walang trabaho ang mga tao, and of course, maraming tao. So, yun po ang sinasabi dyan. Ano? So, yan po ang disorganization theory. Okay? So, ito pa yung another explanation, katuloy niyan. So, these conditions, mga kaiko, so mga conditions yung mga sinabi ko kanina, poverty, unemployment, overpopulation, okay? Nagre-result po kasi yan ng poverty, of course, social injustice, poor health condition, emergence of criminal subcultures. So, ito po yung mga result ng mga condition na yan. Siyempre, nagkakaroon ng kahirapan, nagkakaroon ng injustice, nagkakaroon ng poor health condition. Siyempre, ang dami-dami ninyo eh. Hahawaan na ng mga sakit. And of course, ang sinasabi natin dito is nagkakaroon ng criminal subculture. So, dahil nga maraming tao, there are gangs, there are groups trying to establish their territory, their gang territory, or their turf na tinatawag, ang term sa juvenile delinquency. Ano? Okay? So, yan po ang resulta, mga kaigo. Ano? Okay? So, parang ganito let us explain this illustration. Ito kasi napakagandang illustration na nakita natin to explain social disorganization theory. Okay. So, ang resulta kasi ng social disorganization theory, syempre may crime. Okay? Ito yung product ng theory na yan. Kaya ang mga theory na yan, ine-explain kung bakit po nagkakaroon ng krimen. Okay? So ngayon, ano ba ang resulta ng krimen? Dahil po yung society na yan disorganized. Yan. So nagkakaroon ng krimen dahil ang society na yan disorganized. Okay? So bakit ba ang society na yan super disorganized or magulo or unhealthy? Dahil po sa poverty, residential turnover, yung sudden influx, and of course ethnic heterogeneity. So marami ng mga grupo-grupo. Kaya especially ito kahirapan. Kaya the government should do their best. So, although may mga programa naman to decrease poverty or elevate poverty, mga ganyan. Kasi nakaka-influence talaga yan na magiging disorganized ang isang society, at kapag ang isang society disorganized, there will be a crime. Okay? So yan po ang illustration ng yan po ang explanation ng illustration na ito, na napakagandang illustration to summarize the explanation of social disorganization theory. Ibig sabihin, may mga conditions, yung condition na yan, gaya ng poverty, ang epekto niyan, disorganized na society, ang epekto ng disorganized society, may crime. Yan. So yeah, that's it mga kaigo, no? The easiest way possible to explain social disorganization theory. Okay? So yan lang mga kaigo, and again, thank you for supporting our YouTube channel.